Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan si Bagyong Kaloy sa layong 925 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantalang etong si Bagyong Kaloy, wala namang direktang epekto sa ngayon sa kahit na anong parte ng ating bansa. Pero mamayang gabi yung kanyang trafo extension ay posibleng magdala ng mga paulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantalang meron tayong isa pang minomonitor na low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,705 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. So etong low pressure area na ito, napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Hindi naman natin ito inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility at makakaapekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. So ito naman yung inaasahan nating magiging track ni Kaloy. So throughout the forecast period ay posible pa ring tahakin itong si Kaloy ang west-northwest na direksyon. And then yung weakening trend nito ay posibleng magsimula mamayang hapon at gabi. At this afternoon or evening nga ay posibleng humina na itong si Kaloy into a tropical depression category. At pagdating ng Monday, posible itong mas humina pa at maging isa na nga lamang low pressure area. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. Inaasahan nga natin na ngayong araw sa Metro Manila at sa buong Luzon, yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, by May 12 or by Tuesday, posibleng maging maulan sa may Albay, Sorsogon at Catanduanes. And pagdating ng Wednesday, Thursday, posible naman ng gumandang panahon sa mga nabanggit na lugar. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin yung inaasahan natin na posibleng mainit at malinsangan morning until tanghali, and then by hapon hanggang sa gabi ay tumataas yung mga chance ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 27 to 35 degrees Celsius. 17 to 27 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 24 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 27 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa may lugar ng Visayas at Mindanao, fair weather conditions pa rin at may mga tsansa ng mga thunderstorms pagdating ng gabi. Pero as early as tonight, yung silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay posibleng maging maulan dahil nga sa epekto pa rin ng trafo extension ni Bagyong Kaloy. So yung mga pag-ulan na yan ay pwedeng umabot hanggang Tuesday at pagdating naman ng Wednesday, Thursday, improving weather yung ating inaasahan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao area, in the next 3 to 5 days, partly cloudy to cloudy skies pa rin ang ating inaasahan, mainit at malinsangan, morning hanggang tanghali, at pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Tacloban at Cagayan ay 26 to 32 degrees Celsius. 27 to 32 degrees Celsius sa may Cebu at 27 to 33 degrees Celsius sa may Iloilo. Ang pinakamataas naman na temperatura sa Davao at Zamboanga ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng karagatan up to moderate seas sa mga lugar na ito. So up to 2.5 meters sa may eastern seaboard ng Northern Samar, Eastern Samar, Siargao, Bukas Grande Island, seaboards ng Batanes, western seaboard ng Babuyan Islands at ang northwestern seaboard ng Ilocos Norte. Up to 2 meters naman na wave height sa nalalabing bahagi or nalalabing seaboard na Ilocos Norte at Babuyan Islands, eastern seaboards ng Cagayan, Isabela, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental at ang northern seaboards ng Camarines
Sur, Catanduanes at Northern Samar. Kaya yung mga motor bangkas or yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay mag-ingat kapag papalaot sa ganitong klaseng kondisyon at kung maaari ay i-avoid na nga nating bumaybay sa karagatan kapag ganito yung sitwasyon.